Philippians chapter 2 verses 6 to 7, who, being in a very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Sa Tagalog po ay na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus sinubad niya ito at ng anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Arianism. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw ay Pastor Russell Ocampo ay Jesus Christ is fully God, co-equal and co-eternal with the Father. Ang pagka-Diyos po ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi nababawasan ng kanyang pagpapakumbaba sa pagpapakita ng kanyang sarili bilang isang tao o bilang kauri po natin mga tao sa kabila po ng kanyang pagiging Diyos at pagiging co-equal o co-eternal o pagiging pantay sa Diyos Ama. Hindi niya po ipinagmalaki yung kanyang kapangyarihan, kundi pinili niya pong magpakumbaba at maging isang alipin o servant, isang tao sa anyo ng isang lingkod na naglilingkod sa serbisyong hindi batay sa kapangyarihan o sa karangalan. Ang co-eternal naman po ay isang bagay na tumutukoy sa walang katapusang ugnayan na ng ating Panginoon sa Kristo at ng Diyos Ama na nasa langit. Ibig sabihin po na ito, pareho po silang walang simula at walang katapusan, which is the epitome of eternal. Sa kanyang pagpapakumbaba po, ang pagpapakumbaba po ng ating Panginoon sa Kristo pagdating sa mundo ay pinakita niya po na yung kanyang pag-ibig, yung mission na magligtas o magbigay sa atin ng salvation, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan o kayamanan, kundi sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Niligtas niya po tayo by grace, hindi po dahil sa kapangyarihan o hindi para sa karangalan, kundi dahil mahal niya tayong mga tao. Kaya yung talata pong ito ay isang malalim na pagpapakita ng misteryo ng Trinity, kung saan yung Ama at Anak at ang Espiritu Santo ay may parehong kalikasan at walang katapusang pag-iiral. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ay pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay a proper understanding of the Trinity guards us against false teachings. Ang ating Panginoon sa Kristo po ay pinapakita bilang in very nature God. Siya po ay co-equal at co-eternal sa Diyos Ama. Kaya kung hindi natin naiintindihan yung tamang konsepto ng Trinity o Trinidad, maaari po natin gawing mali yung pag-unawa natin sa ating Panginoon sa Kristo at sa kanyang relasyon sa Diyos Ama. Halimbawa, maaaring magdulot ito ng maling pananaw tulad ng pagiging hindi tunay na Diyos ng ating Panginoon sa Kristo o pagkakaroon ng pagkakaibang antas ng pagka-Diyos sa pagitan ng Ama at ng Anak. Kasi yung iba pong, yung doctrine po ng ibang church na o religion, hindi sila naniniwala na Diyos ang ating Panginoon sa Kristo. Minsan yung doctrine ng ibang religion na mas mababa ay yung pagka-Diyos ng ating Panginoon sa Kristo kaysa sa pagka-Diyos ng ating Diyos Ama, which is mali. Kasi yung ating Panginoon Diyos nga po is Diyos is co-equal and co-eternal. Kaya nga po yung tamang pagkaunawa po ng Trinity ay nagpapatibay sa ating paniniwala na ating Panginoon sa Kristo ay Diyos, katulad ng Diyos Ama, ngunit siya rin ay may natatanging misyon na magpakumbaba at maging tao para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang pagkakaroon po ng tamang pananaw tungkol sa Trinity ay mahalaga upang maiwasan natin yung mga maling aral na nagsasabing ang ating Panginoon sa Kristo po ay hindi Diyos o hindi siya co-equal sa Ama. Kaya, ayun. At ang natutuwa ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the divinity and humanity of Christ are both essential for our salvation. Ang pagiging Diyos po ni ating Panginoon sa Kristo ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan at authority upang magsakripisyo para sa atin. Sa kabilang banda po, kung
ang ating Panginoon sa Kristo ay hindi naging tao, hindi niya po magagampanan yung kanyang misyon na magdusa at mamatay para sa ating mga kasalanan. Kailangan niya pong maging tao upang tunay na makaranas ng paghihirap at kamatayan at upang matawan sa ating bilang isang tunay na tagapamagitan sa pagitan ng Panginoon Diyos at nating mga tao. Siya po yung pinaka naging mediator between man and God. Kasi nga po yung kasalanan natin o yung sin na nagawa natin is nagdulot talaga ng sobrang galit sa ating Panginoon Diyos na gusto niya na tayo lipulin. Pero dahil mahal tayo ng ating Panginoon Diyos, isa niya yung nag-iisa ng anak o yung butong ng anak, only begotten son, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin para lang kumatawan sa atin bilang tao at saluin yung kasalanan na yung kaparusahan ng kasalanan na dapat ay nararapat sa atin, which is yung kamatayan. Kaya sa mga katuwid yung parehong pagka-Diyos po at pagkatao po ng ating Panginoon Kristo ay mahalaga para sa ating mga kaligtasan bilang Diyos. Bilang Diyos, siya po ay may kakayahang magligtas at bilang tao, siya po ay may kakayahang mag-alay sa atin ng kanyang buhay. Kaya ang pagkakaroon po ng tamang pag-unawa sa dalawang kalikasan ng ating Panginoon sa Kristo ay nagsisigurado na ang ating kaligtasan ay batay sa kompletong gawa ng ating Panginoon Diyos na katawang tao para sa atin. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.